ay tunay na Kristiyano kung tayo sa puso natin merong Diyos, no? Kasi sabi ko nga, hindi naman standard ang pananampalataya eh. Kanya-kanya tayong may may uh, kanya-kanya tayo merong kaugnayan sa Panginoon. Hindi yan standard, hindi yan pare-pareho, no? Depende na yan sa atin kung paano natin ipakita sa kanila kung talagang nandito sa atin ang Diyos. Halimbawa, may isang tao na gumawa ng masama sa atin o ichinismis tayo or ginawa tayo ng masama. Anong sabi ni Jesus? Love your enemy. No? Madali salita, madali. Mahirap sa gawa. Pero magiging madali lang yan kung merong grasya niya. Sa atin, hindi natin kaya yan eh. Hindi natin kaya yan. Sa atin lang, hindi natin kaya. Mapapatawad lang natin ang ating mga kaaway kung merong grasya ng Diyos. Father, paano magkaroon ng grasya ng Diyos? Hingiin natin. Paano paghingi ng grasya sa Kanya? Yun na yun. Magkaroon ng desire na, Lord, gusto kong manatili ka sa akin. Yung pangalawang punto na sinasabi ko. Yung unang punto, yung initiative niya, di ba? Sabi ko, siya ang naghahanap sa atin. God search us. No? Yung pangalawang punto, magkaroon din tayo ng desire na makasama siya. Kung meron tayong desire na makasama siya, believe me, gagawa ang Diyos ng paraan para mapatawad mo ang iyong kaaway. Again, I repeat, sa ating kakayanan, hindi natin kaya. Hindi natin kaya yan. Pero Diyos lang yung grasya lang ng Diyos, yung tulong lang ng Holy Spirit ang makakatulong sa atin, no? Na makaka-overcome sa ating mga mabibigat na pasanin sa buhay natin, no? Kung hihingi natin yan, no? Kasi sabi ko, mahirap yan, sarili lang, hindi natin kaya. Kailangan ng intervention ng Diyos, no? Kung pinatay lahat ng pamilya mo, tapos paano patawarin yan? Yan ang sinasabi ng kalokohan, no? Kaya yung mga wag nating pasok ang politika kasi yan na naman yan. Anyway, ganun po talaga. Ganun po talaga, no? Na sana mas lumalim pa ang ating kaugnayan sa Panginoon, no? At magpasalamat po tayo pag may mga negative na dumarating sa buhay natin, no? Yung mga negative na dumarating sa buhay natin, it's an opportunity para makilala mo ang sarili mo at makilala ang Diyos, no? 'Di ba yung naalala niyo yung episodyo na nagiba yung gumuho yung sa piscina ng Siloe, namatay, maraming namatay. Anong sabi ng mga apostol niya? Lord, sino nagkasala? Bakit maraming namatay? Yung mga ninuno nila? No. Kung namatay sila, kung nagkaroon sila ng negative na experience sa buhay nila, hindi dahil nagkasala ang kanilang mga ninuno. Tanggalin natin yun sa isip natin. No? Dahil naghirap ka, dahil nagpakasakit ka, yan ang kasalanan ng mga ninuno mo, kaya ikaw naghihirap din. Huwag kayong maniwala dyan. Nakalagay sa Biblia, sabi niya, Così manifesta la gloria di Dio. What? Sa ganung paraan daw, namatay siya lahat. Diyan lang yung makikita kung paano mag-manifest, kung paano mag-reveal ang Diyos. Father, paano yun? Sa negative nga, yung sabi ko nga sa inyo, no? Na God permits ang mga negative na mga nangyayari sa buhay natin para mas lumalim ang ating pakikiugnayan sa Diyos. Kaya yung mga negative na mga bagay na yan, magpasalamat kayo. Lord, salamat. Meron tong kupal na ito na gusto kong patayin, pero pasalamat talaga ako sa iyo dahil ipinadala mo sa akin para mas lumalim pa ang aking kaugnayan sa iyo. Halimbawa, and I conclude, kung lahat masaya,
kung lahat tayo ay mabait, no? May merit ba? Walang merito. Walang merito ang buhay natin kung lahat tayo masaya. Meron talagang masamang ugali na darating sa buhay mo at diyan mo makikita at diyan mo makikilala kung sino ka, no? May mga oportunidad para makilala mo kung sino talaga ang ating pagkatao. Kung masamang ugali niya, diyan mo makita, Lord, ang pangit pa ng ugali nun, ayaw ko ng gano'n. Oh, kita mo? Kaya mga ganyan na mga bagay, magpasalamat po tayo. Pag may mga gano'ng mga bagay, mas lalong lumalakas ang ating pagkakilala sa sarili. Ako gano'n, eh. 'Pag may mga ganyan na mga ugali na gusto kang, um, i-tsismis, gusto kang siraan, Mamma Mia, sobrang saya ko po talaga. Bakit 'yun? Dahil sinasabi ko lagi 'pag kayo tsini-tsismis, kayo ay magaganda at mga gwapo, 'no? Kaya magpasalamat kayo sa Panginoon 'pag kayo tsini-tsismis, 'no? Dahil nagsasayang sila ng oras para sa'yo. Sino ka bang pagsayangan ng oras? Sino ako si Bonifacio para pagsayangan ng oras? Ang ibig sabihin niyan ay importante ka sa kanila, 'no? Kasi kung hindi ka importante, anong pakialam ko mamatay ka diyan sa pakialam ko sa'yo, 'no? Pero kung talaga ikaw tsini-tsismis, Lord, Mamma Mia, I'm so important, 'no? Ikaw pinag-uusapan, sikat, alam mo sikat ka, Mamma Mia. 'Di ba? Sikat tayo, eh. Wala naman Mamma Mia. Okay, sana na nasagot ko po yung doubts niyo, katanungan niyo. Pero masarap pa rin yung bangus. Father, na-imagine ko. Oo, nakakakuha ko yung bangus, eh, yung relleno, Mamma Mia, napanaginipan ko. Every night, sarap-sarap ng bangus, eh. Ipagluto Sabi kita, padala sabi ko ni na lang. Cardinal, darating nga sila mamayang gabi, galing ng Africa, sa airport 8:00, 8:30 daw sunduin ko sa Vatican. Sabi niya, "Boni, sabihin mo sa mga nagluto sa atin, komplemento sa bangus." Na-miss daw niya yung bangus. Sa Africa, wala daw bangus sa Africa, eh. Yung relleno na kinain niya, wala daw dun, eh. Mamma Mia. Ano pa pong mga Sige po, Sister Pen. naintindihan niyo po yung kuwan ko, yung reflection ko, naintindihan niyo yung sagot ko kanina? Amen po, amen, amen, amen. Salamat po. Pag hindi po tanungin niyo pa ako, pag hindi niyo maintindihan. Kung hindi ko alam, hindi ko sasagutin kasi hindi ko alam. Baka magkabigay ako ng answer na hindi maganda at hindi karapat-dapat bilang Kristiyano. Baka maibigay ko yung sa inyo yung sagot na pang-Muslim. Amen po. Para po kasi... Barahin niyo ako. Pag mali yung sinasabi ko, Father, hindi ako, Father, agree. Magsabi kayo ngayon, pag hindi kayo, bakit, Father, ganoon ang sinasabi niyo? Hindi po ako agree sa sinasabi niyo. Sabihin niyo para mas lalong yung, hindi, sa diskusyon, hindi ibig sabihin nag-aaway-away tayo dito. Ang diskusyon, para mas lumawak ang ating paningin sa buhay. Okay. Ngayon, halimbawa, yung nakita natin, di ba, sa politika tayo, hindi kasi, no? Nakita na yung bilyon. Hindi yun haka-haka, yung bilyon-bilyon ibang mga politiko, hindi haka-haka, yung may resibo, eh, no? Paano ang isang tao na ang sweldo ko, halimbawa, ang sweldo ko 1,000 euro lang, paano ako magkaroon ng milyon-milyon? Paano nyo nga, isagutin nyo nga. Or, ninakaw ko yung pera sa bangko ng Vatican o ninakaw ko yung pera ng parokya or may nagbigay sa akin, no? O may magbigay man sa akin ng milyon-milyon na euro. Dapat ko lang i-clear sa mga nagtatanong sa akin, Father, saan ba galing, Father, yung milyon-milyon mo? No? Sabihin ko para hindi niya ako i-dismiss. Halimbawa, Father, bakit, Father, meron kayong kotse? Bili ng kapatid ko. Gusto niyo ng resibo? May resibo, may isa nasa bangko, eh. Yung isang bishop, sinasabihan ako, Bonifacio, bakit meron kang motor? Bakit meron kang kotse? Bakit magbibisiklet, maglakad lang ako? Kasi nga may kotse din, eh. No?
mga tao na gano'n. Bakit yun? Dahil wala sila. Gano'n lang naman yun, inggit lang yun eh. Pero kung gusto nila, gusto ko ngang